Ito pa ang isang hinihintay na trade de Lebron, gulat si Luka. Mukhang mas papatindihin na nga po ng Los Angeles Lakers mga kapatid ang lineup nila bago sumapit ang playoffs. Buhos kung buhos na nga po ang gagawin nila para madali agad ang titulo ngayong season. Lalong mas maganda rin to lalo pat kakakuha lang din nila kay Luka. Tapos kampiyon agad First time in history na naman nga po ang binabalak nila Lebron. Nakakapasok pa lang ng isang superstar mid-game na ng season. Nakasungkit agad, diba? Wala pa nga pong nangyaring ganyan sa liga. Kaya pag nagkataon, eto nga po ang kauna-unahan. Lalo na nga po dito sa manlalarong kukunin na nila. Paniguradong selyado na ang titulo nito. Paano ba naman kasi mga kapatid, hindi na nga po sasayangin pa ng LA ang season na to. At kahit pa nakuha na nga nila si Luka, kukuha pa rin sila ng isa pang manlalaro na tiyak na ikakagulat din talaga ng lahat. Gusto pang magsakripisyo ng Lakers para makuha pa ang mamang to. At ang tinutukoy nga po natin ay walang iba kundi itong si CP3 mga kapatid. Ito pa ang isang balak ni Pelinka bago sumapit ang postseason at bago rin matapos ang karera ni Lolo Bron. Marahil na balitaan na nga po siguro ng iba na dati pang kursunadang makuha ng LA si Chris Paul at itandem kina Lebron at AD. Napakatinik nito sa point guard kaya siya nga po ang tinaguriang point guard ng NBA. Wala na nga po si AD sa kanila. Sayang hindi natin nakita kung gaano kadominante pag nagkataon ang makita ng sabay ang tatlong to Pero mukhang mas mabigat pa dahil sila Luka at Lebron naman ang papaganahin ni CP3. Hindi nga po suga pa si Chris Paul sa bola at mas gugustuhin pa nitong gumawa ng magandang play para lang makalibre lagi ang kanyang kakampi. Kaya point guard ang mamang to. Ngayong nakuha na nga po ng San Antonio si De'Aaron Fox. Abatila wala na nga po talagang puwang si CP3 sa team. Kaya ito nga po ang magandang pagkakataon ng LA para makuha na si point guard at matandem kay Lebron. Wala pa rin kupa si CP3 pagdating sa paggawa ng play. Kaya napakalaki ng maiaambag niya kila Lebron at Luka at makakatipid rin sa pasahod ng Lakers nito. Kahit pang maraming nagsasabi na hindi na nga po kagaya ng dati ang laruan ni CP3. Pero pagdating naman sa playoffs, ito ang kinakailangan nila Lebron at LA Lalo pat tila sure ball na rin na papasok ngayon ng Lakers sa postseason, diba? Samantala naku po, Booker trade ng lumo si KD. Yari talaga ang Phoenix Suns ni Kevin Durant dito mga kapatid. Tila wala na nga po silang magagawa pa sa panibagong problema na naman para sa kanilang team. Ang iting tagumpay ng mga fans sa Phoenix nang makuha nila si Durant at Bill unti-unting napapalibutan pa ng mas nakakatakot na balita. Sa ayaw man o sa gusto ng kahit maging ng pamunuan ng Phoenix, hindi na rin papaawat pa si Devin Booker. Mukhang wala na nga pong makakapigil pa sa paglisa niya sa team nila. Biruin mo ba naman mga kapatid, bagamat hindi nga po mismong si Booker ang gustong umalis sa team ni Durant, mismong pamunuan pa pala ng Suns team ang gustong wakasan na si Booker na maging manlalaro nila. Saklap nito para kay Durant dahil mismong team na nila ang hindi makayanang nandyan pa rin si Booker sa kanila. Kaya walang ibang magagawa sila kundi trade na lang. Wala nga po silang ibang solusyon kundi pakawalan na si Booker. Kahit pa nga po hindi gusto ni KD ang trade na yan, loyal pa rin si Booker at ayaw magsalita sa trade na yan. Pero nang dahil nga po tila walang mapapala ang Phoenix at tila mas lalong naging worse din ang standings nila kahit pa merong Booker, KD at Bill, nakapag-decide na nga rin po talaga ang pamunuan na hindi na talaga uubra ang ganitong lineup na meron sila. Parang pinagsakluban na nga po ng langit at lupa ang mga fans dito na yung akala nilang pang title contender na nabuo nila wala rin palang silbi at pagkose mas maaga pa sa inaasahan ng lahat ang pagkabuwag ng ganitong klaseng lineup. Tila na sobrahan yata ng superstar kaya walang chemistry